rockin' with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. So isang magandang hapon po sa inyong lahat. At sana lahat kayo ay nakapaghapunan na ng bonggang-bongga. Kami hindi pa, magluluto pa lang sino. Actually, kanina sama ng pakiramdam ko. Sobrang grabe yung sipon ko. Tapos ayun, ngayon naka-live ako. Talagang hindi ko nakinaya. Sabi ko, kailangan ko talaga ipahinga. Kaya tapos ng live ko, ayun, natulog ako ng bonggang-bongga at kagigising ko lang. So ang sarap lang ng feeling na parang napahinga ko yung likod ko. Kasi grabe talaga, sobrang ang sakit ng likod ko sa sobrang pagod. Grabe din naman kasi talaga yung mga ginawa ko dito sa bahay. Ang dami kasing dapat intindihin din. Pero ayan na nga, so fresh overload na tayo uli. So marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, talagang nakakaloka. So simulan na natin sa pa-outfit nga ng ating pambato na si Michelle D. Nakakaloka kaninang umaga. Actually, yung nakita ko yung outfit niya kaninang umaga, nangilabot ako ng todo-todo. Sabi ko, grabe, this is it na talaga guys. Iba talaga yung datingan ni Michelle D. Tapos, plus yung ayos ng hair niya. Gusto ko yung ayos ng hair niya kanina, tamang-tama. Tapos yung makeup niya, okay din lang sa akin. So, para sa akin, sabi ko kanina, yung lumabas si Michelle D, sophisticated ang dating. Sobrang napaka-elegante. Sobrang elegante niya talagang tignan doon sa suot niya. So, ito yung parang hindi niya tayo binigo doon sa ipinakita niyang eksena kanina sa Miss Universe. Yung sa outfit parang sabi ko, kasi nag-expect ako araw-araw sa kanya ng more. Syempre nandoon na parang ano ba ipapakita ni Michelle D? Ano bang galawan ang ganap dito ni Michelle D? Kung titignan mo si Michelle D, hindi siya katulad ng ibang kandidata na sobrang grabe ang galaw. Siguro nandoon na nangangapa pa si Michelle D sa laban na to. Tapos nandoon din na syempre nagbi-build pa siya ng friendship at abangan natin kasi si Michelle D naman kasi ang drama lang naman kasi din ni Michelle D talaga kahit naman sa Miss Universe Philippines. Ano siya yung elegante kasi yung galawan niya, tahimik lang talaga siya. Hindi siya katulad talaga ng ibang kandidata na yung alam mo yung machika, ma-make friendship, kahit naman sinong Miss Philippines ang pinapadala natin, ganun lang naman talaga. Maliban siguro kay Catriona, sa Catriona din kasi noon parang lagi siyang busy, yung lagi siyang napupull out sa mga activity. So ngayon, ito naman si Philippines, ngayon na si Michelle D, sobrang panalo yung ipinapakita din niyang galawan. Yung alam mo yun yung parang ang laki-laki niyang kandidata. Isa siya sa mga masasabi mong front runner talaga dito sa competition ngayon ng Miss Universe. Hindi mo siya masasabing dark horse. So doon nga sa nagsasabi na dark horse daw si Michelle D. I think hindi ko siya makonsider na dark horse. Talaga consider mo siya na front runner. At kanina, yung paglabas pa lang ni Michelle D, sabi ko sa'yo, oh my God, naloka talaga ako kasi sobrang ganda ng suot ni Michelle D. In fairness sa kanya, sobrang winner. Sabi ko, ito na siguro talaga yung sign na, alam mo yun, na parang lalaban talaga siya sa mga eksenahan. Alam mo yon. So, yon. So, kung titignan mo yung damit, sa totoo lang, sobrang simple lang blouse lang siya na maigse, tapos plus, mini skirt. So, kung titignan mo, ang simple lang ng ayos, pero nagmukhang elegante. So, tama yung galawan na yun. Gusto ko din yung naka-mini skirt siya kasi dito, emphasize talaga yung haba ng legs niya. Yung legs niya talaga ang unang-una mo mapapansin sa kanya na mapapawaw ka ng bonggang-bongga. Kung napansin niyo si Michelle D, sobrang payat, no? Ang payat niya ngayon, tapos parang yung kulay niya mas nag-dark konti. Tapos, yung ayos ng hair niya, ayun, na-achieve niya yung ayos ng hair niya noong kasi di ba nung parang first day dapat ganun talaga yun eh. Pero ngayon ito na-achieve niya na. So hindi ko lang alam kung mag-iiba-iba siya ng ayos ng buhok o pananatilihin niyang ganyan yung hair niya hanggang sa matapos yung competition na to. Yung parang may
curly dito na naka-side view. Pero kasi mas gusto ko rin sana next time mag-wet look siya. Yung mga ganon na parang maluloka ang lahat. So bukas kaya ano kayang susuotin ni Michelle D? Ayun yung aabangan natin. Kasi parang feeling ko mas pasabog siya bukas. Di ba? So si Thailand, kanina yung damit. Maganda din yung damit ni Thailand. Ang sexy. So nakita ko din yung cut ng damit niya. Talagang masasabi ko din na handa din ang lola mo. At ayun nga lang, kasi kay Michelle D kasi kapag tinignan mo kasi si Michelle D, na kapag nag-mini skirt, mapapansin talaga yung legs niya mahaba. Ayun talaga, yung long-legged siya. Pero kasi kay Antonia, pag siya, nang ganun siya ng damit, tulad kanina, naka-mini skirt din siya na maiksi, ang mapapansin mo kay Antonia, yung damit talaga, yung cut. Si Michelle D kasi parang lahat mapapansin mo. Lalo na yung tumalikod siyang ganun. Ay, wow, ang sexy, sobra. So, yon. So, talagang may pasabog talaga si Michelle D, no? And then, doon naman sa nagtatanong kanina regarding doon sa yung pang-opening dress niya. Actually, di ba may mga video na lumabas? I think, ayun na yung pang-opening niya siguro talaga. Parang ayun na yun, kinuha na siya, sinut niya na kanina yung pang-opening niya. Yung damit niya, ang ganda. Sobrang bagay sa kanya yung pagka-blue. Kasi tama yun na parang hindi naman siya maputi, tapos nagsuot siya ng ganon. So, mas makikita yung beauty niya. Kaya kanina, pag tinignan mo siya, kitang-kita mo talaga si Michelle D. Lumutang siya dahil doon sa color ng damit. So, gusto ko yung style ng damit at bumagay sa kanya. At nakita ko yung kulay, nakita ko yung ganda ni Michelle D. Lumutang yung pagka-Pilipina beauty niya doon sa damit na suot-suot niya. Tapos yung galawan naman niya doon sa opening na yon, parang feeling ko tama lang. So, emphasize din yung bawat angle, yung angulo niya, na talaga naman masasabi ko na ang haba ni Michelle D. Doon ko napansin na parang, ay shock, ang payat ni Michelle D. Actually, yung titignan ko siya doon sa video na naka-blue siya, ang nakita ko sa kanya, very Janine Togonon. So, totoo lang, para siyang pinaghalong Janine Togonon and Miriam Kiambao dito sa eksenang to. Sabi ko, okay. So, gets ko. So, Janine Togonon talaga ang lola mo sa competition. Ewan ko kung napansin ninyo yun. Kasi di ba ganun yung mga ni Janine Togonon, yung mga galawan. Tapos ganun din yung parang may similarity yung face niya. Kasi nga, Oriental Beauty. Kaya mapapansin mo talaga, doon talaga magagandahan talaga sila kay Michelle D doon. Kasi sobrang ang ganda ng kulay, ang ganda ng, alam mo yun, yung ang haba, plus ang payat, sobra. Nakita ko nga yung braso niya dito, kahapon. Sabi ko, hala, ang payat na ni Michelle D. Kasi dati parang malaki-laki pa yun. Ngayon, no, talagang nagpaano siya, nagpapayat pa siya ng todo. Sabi ko, grabe. And then, nakita mo kanina, yung naka-blue siya, yung video, yung umiikot siya. Grabe, ang liit ng bewang. Tapos, ang payat. As in talaga, sabi ko, pinagandaan talaga ni Michelle dito. Kasi nakikita naman natin siya everyday, pero hindi ko nakita yung ganyan siya kapayat. And then, ito yung video na kanina, na nilabas ng Miss Universe. Sabi ko, hala, sobrang payat pala talaga ni Michelle D. Sobrang, alam mo yon, yung parang, nagpapayat talaga siya. Doon pa lang sa legs nakita ko, tama lang yung ng legs. Pero, ramdam mo na parang may nagbago sa katawan niya. So, yon. So, nagandahan naman ako, in fairness, natuwa naman ako kay Michelle D. Kasi, parang feeling ko, kumakabog yung beauty. And, syempre, tignan natin yung mga susunod yung eksena, di ba? So, yon. So, may laban ba si Michelle D sa nakita natin kanina? Oo naman. Kahit sabihin mo pa yung mga Latinas na magsama-sama at magsabay-sabay sila sa eksenahan dito, malakas yung laban ni Michelle D kasi una yung beauty. Kakaiba yung beauty niya sa mga nandiyadyaan na kandidata. Yes, maraming magaganda, pero kapag tinignan mo sila, iisa na lang yung mga mukha nila, iisa yung ayos ng buhok, iisa yung makeup. So, parang feeling ko, magkakamukha sila, yung hulma ng mukha nila, iisa, aminin ninyo. Pero kasi pag si Michelle D, pag dinikit sa kanila, parang lumulutang yung beauty ng lola mo, o, di ba? So, hindi pa nga sila talaga yung nagsasabay-sabay o nagtatabi-tabi. Hintayin natin magtabi-tabi yung mga yan. Tingnan mo, lulutang talaga yung Michelle D, di ba? So, yun yung nakikita ko sa
ano na 'to. At saka yung iba ha, parang napansin mo yung mga front runner, hindi sila maingay na parang alam mo yung kabog kung kabog, rampa ng rampa, hindi sila gano'n. As in talaga, meron yung parang mga Michelle Ding galawan lang din na parang pa-special na gano'n. So, gano'n ka-power. Kaya malalaman mo kasi yung mga front runner eh. Si Thailand, syempre iba yung atake niya. In fairness sa national director ni Thailand ha, talagang ando doon siya araw-araw at kasama siya ng mga ano, sobrang, ewan ko lang kung ano yung naramdaman niya nung nakita niya si Michelle D. Kasi, ayun, parang may nakita akong ini-interview si Michelle D as in talagang nakatulala siya eh. So, yun. So, siguro titignan niya si Michelle D, nagagandahan din. In fairness naman, maganda naman si Michelle D. At maganda din naman si Antonia. In fairness naman kay Antonia, ginagawa niya yung best niya para sa Thailand. So, yon. Kaya, ganun lang talaga yung ingay ni Antonia. So, sumasabay lang talaga siya. At syempre, ando doon sila yung goal nila. Possible ba mag-last to standing si Antonia at saka si Philippines? I think yes, possible. Parang nakikita ko na pwede silang dalawa mag-last two standing. Pwede din naman si Mexico and Philippines. Pwedeng mangyari yon. Si Colombia wala pa eh. Wala pa akong nararamdaman kay Colombia ang ingay eh. Pero tingnan natin sa mga susunod na araw. But ngayon, ang masasabi ko talaga, iba talaga ang galawan ni Michelle D. At excited ako sa mga next na makikita natin sa kanya. So, yon. Kayo ba guys? Ano guys ang feeling ninyo na gagawing eksena ngayon ni Michelle D dito sa competition? So, bukas ano kaya ang pwede nating asahan sa kanya? So, yan yung abangan natin. So, basta nandoon lang tayo sa momento na tingnan natin araw-araw kung ano ang mga ganap niya. So, kanina, napasama siya sa MUBA, di ba? Sa makeup. So, yun naman kasi, expected na natin na lagi naman sinasama doon si Miss Philippines. So, parang feeling ko, isasama nila yun yung best photoshoot si Philippines doon. Pero kung hindi man mapasama sa MUBA, okay lang guys. Kasi parang, hindi naman kasi talaga, tawag dito, yung ibig sabihin pag napasama ka sa MUBA, kailangan nandun ka na sa top list, di ba? Hindi naman ganun eh. Sa sponsor lang yon. So, maganda na rin kasi napasama siya kanina doon kaila Brazil, kaila Venezuela, Puerto Rico, Thailand. Actually, silang dalawa lang ni Thailand ang sa Asia. Pero tingnan natin kung ano pa yung mga eksena na gagawin ni Michelle D. Pero kanina nag-tape na rin siya doon sa parang yung opening, ayun na nga yun. Yung parang feeling ko ayun na yung video na pang-opening niya. So kinuha na. Ang galing no, kung iisipin mo, parang nakapagtrabaho kagad siya ng bonggang-bongga. So nauna kagad siya. So ibig sabihin, mabilis yung proseso na ginagawa ni Michelle D. Saka sabing ganun, may isa pa daw na kumuha kay Michelle D. Saka ayun nga yung behind the scene na parang kukuhanan niya ng video, yung si ganito, yung ayon. So, kasama din yun sa eksena. So, marami. Parang nakikita ko na isa si Michelle D sa mga nakikita natin na talagang gagalaw ng bonggang-bongga dito sa competition ng Miss Universe. But bukas, syempre tingnan natin kung ano ang mga paandar at kung ano pa yung mga eksena ng ibang kandidata at si Michelle D dito sa competition. Kayo guys, sino ba guys ang mga nagustuhan ninyo na kandidata ngayon dito sa competition? Ako para sa akin ha, kanina mga nag-stand out sa akin, nandun si Venezuela, ando doon si Dominican Republic, gusto ko din. Tapos si Puerto Rico, yes. Tapos si USA, si France, gusto ko rin nga si France. And then, of course, si Philippines, si Thailand. Tapos, sino pa ba? Si India, yes. Sa Asia, si India, si Philippines, at saka si Thailand ang maingay at angat. Tapos, sila Venezuela, si Puerto Rico, si Nicaragua, naman sa Latin America. Si France naman doon naman sa Europe. Pero tingnan pa natin yung iba. Baka kasi
natatabunan lang sila, di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang para laban lang tayo. So yun guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.